to my channel. It's me, WonderFem, nag-share ng panibagong pagkakakitaan online gamit lang ang ating mobile phones. Kahit nasa bahay ka lang o estudyante na gustong kumita online, po pwede ito sa iyo. Tapusin mo lang ang video para makakuha ng tips and learnings. And don't forget to like and subscribe and hit the notification bell button para updated ka sa mga videos na ina-upload po natin dito. And speaking of updated, meron nga po tayong mga pag-giveaway po dito na kung saan ina-upload po natin ang mga activities sa ating Telegram channel. You can also join our Telegram channel para maging updated nga po kayo and mag-send ng entry sa ating Google Form para po maka-join ka po sa ating pag-giveaway. So, for today's video, aking nga pong isi-share ang aking mga kaalaman kung paano po tayo benta ng ating mga digital products. So, here, ito nga po ang aking mga 5 steps or tips kung paano nga po tayo makapag-earn gamit lang po ang ating mobile phone. So, panoorin nyo nga po hanggang dulo dahil marami nga po akong ibibigay na mga tips sa mga beginners po dyan at marami kasing nag-chat sa akin or nagme-message kung paano nga po tayo makapag-benta ng mga digital products gamit lang ang ating mga mobile phones and using Canva tool. So, bago muna tayo magsimula, ipapakilala ko muna ang aking sarili. So, hello! Ako nga po si WonderFem. Ako nga po ay isang high school student. Nag-earn nga po ako dito using my digital product. And of course, I'm also a YouTuber na nag-share ng mga tips and learnings ko nga po. Makapag-share ng mga kaalaman ko din sa ibang tao. So, ganito nga po siya guys. I'm also business-oriented person. Doon na nga po tayo sa mga steps at mga tips na ibibigay ko po sa inyo as a beginner po. Here is my 5 easy steps in earning digital products. So, the first one is kailangan muna nating mag-do some research. Kailangan muna natin alamin ang ating skills, ang ating mga kaalaman, kung paano gamitin ang ating mga tools like sa Canva. Kailangan muna natin alamin ang ating skills, kung paano nga po natin siya gawin, kung paano nga po tayo makagawa ng isang product na usually alam na nga po natin kung ano ang gagawin. Hindi nga po ako nagre-recommend na diretso nga po kayo magbebenta kahit hindi nyo nga muna siya napaganda ang iyong product. So, kailangan nyo muna ng branding. So, dahil diyan sa branding, para mas makilala ka nga po sa mga customer or sa mga target market nyo nga po dito. So, kailangan muna natin mag-do some research about sa mga platforms na to, sa mga products na to, or sa mga skills na kailangan natin i-improve. So, yun nga po ang aking ginawa bago nga po ako nag-proceed ng pagbebenta ng mga digital products. So, dito nga po sa pangalawa, make sure you know how to use editing tools. So, yun nga po ang aking sinasabi, yung mga editing tools, kung paano nga po natin gamitin yung Canva. Dahil usually, ginagamit ko nga po sa aking mga graphic design is yung Canva. Dahil po, napaka-easy lang nga po siya gamitin. And of course, available nga po siya sa mga phones nga po natin. Kahit free nga po, makagamit nga po tayo. But, use in appropriate way po guys. Mga hindi natin gawin sa ating Canva po guys. So, pag magsisell din nga po tayo ng mga products po guys, usually yung ginagamit po natin yung mga elements na nandun sa ating Canva. Hindi nga po tayo makukuha ng mga third party or mga like sa Google, magkukuha nga po tayo ng mga characters doon at ating ibebenta. Hindi nga po pwede yan. Dahil po hindi nga po yan authorized na gamitin yung ibang brand para po ibenta lang po natin. So, yun nga po ang aking sinasabi na make use sa ating mga editing tools. Kailangan muna natin alamin ang ating skills. And of course, so dito sa third, kailangan natin ma-figure out ang ating niche. So, ano nga ba ang niche? So, dito nga po, ito nga po ang aking parang inverted triangle na kailangan nyo nga pong alamin. So, pinaka-importante hanggang sa dito nga po sa ibaba. So, determine your skills. So, dito, alam naman natin na kailangan natin i-determine ang ating skills para po mas maganahan yung ating mga customer na bibilhin ng ating mga product pag alam nila maganda ang ating ginawa. And of course, parang mas bihasa na nga po tayo sa ating particular na product na binibenta po guys. At find something you are known for. So, dito parang branding nga po siya. So, make something nag-iiba ka nga po or unique ka nga po sa ibang mga products na binibenta ng ibang tao. So, kailangan
more innovative po tayo, hindi nga po tayo gaya-gaya lang sa iba. Po, pwede naman po tayo maggaya-gaya sa iba, pero reference lang po, hindi yung buong product or buong branding nila susundin nyo. At make a list. So, kailangan nyo nga muna mag-list kung paano nga po siya gawin. Una, like dito sa plan, kailangan natin mag-outline ng mga plano po natin kung paano po tayo makapagbenta ng ating mga digital product. So, yun nga po ang ating gagawin. Una pa lang, make a list. Kailangan i-narrow down natin to make it more specific. So, after natin mag-outline, mag-list sa mga products po natin na kailangan natin ibebenta or ating ibebenta base sa ating skills is yun. Kailangan natin i-narrow down. So, at dito, target market. So, dito, alamin natin ang target market po natin. So, dito sa target market, usually, kung ikaw estudyante din nga po ang ating ita-target na market. Dahil po, yan nga po, kailangan natin alamin yung mga environment na kailangan nating alamin din natin ang ating mga skills na i-offer natin to the public. So, kailangan din nga po natin yan alamin. And of course, pag meron na nga po tayong mga outline, mga product, or even target market or target audiences or customer na ating nakitaan ng potential na magbo-bloom ang ating mga products or binebenta, is yun na nga po ang ating products for customers. So, dahil nabuo na nga po natin ating mga ideya kung paano natin yan ibebenta. At dito, dahil meron na nga po tayong product, alamin din po natin ang pang-apat. So, dito sa pang-apat po guys is apply your skills. So, dito i-apply na nga po natin ang ating skills dahil nalaman na nga po natin kung ano ang mga skills and mga products na ating ibebenta po guys. So, di ba? Kailangan natin i-apply ang ating skills. So, ibebenta po natin mga products na alam naman po nating valuable naman po siya at alam kong magagandahan ang aking mga customers. So, and of course, dito sa pang-5, promote your products on available platforms. So, commonly, ang ating ginagamit na mga platforms na ating promote ang ating mga products is Facebook. So, usually, yan naman po ang ating ginagamit na pag-promote ng ating mga products. So, pwede din sa TikTok, YouTube, or even, pwede din nga po sa iba't ibang platform po guys. So, yung alam nyo nga po. So, kailangan nyo munang alamin yung platform na yan bago po tayo mag-promote ng ating mga products. So, pwede din nga po kayo makapagbenta sa Etsy. At dito sa Rocket.ph, usually dito nga po binibenta ng mga digital creators yung mga digital product nila. Ito nga po ang aking mga sinishare po guys is base sa aking experience. Ganito nga po siya guys and I hope you understand sa aking mga sinasabi po dito. And please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell button dahil po nakakatulong din po sa akin yan para po makapapromote din po ako ng mga iba't ibang learnings ko nga po dito. And of course, don't forget to comment down your thoughts regarding sa video na to. And dito lang muna nagtatapos ang aking video. And that's it for today's video. Happy earnings in here you next video.